ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tsurya kun diin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin gikan ang mga unang mga tawo nga nalimuyo dinhi. Ang unang nga tsurya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tsurya maisip nga way kapasikaran sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun sukat pa kanyanto hangtod karon wa mang ibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawas sa iyang mga ngamil. Ang ikaduha nga tsurya mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidasunsap ang mga tao nga ilong o mutubag ang Amerikano o nose. O mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong tsurya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit, base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pare Agustino nga mga kasila o Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. O ang mga Amerikano nahidangat lamang din sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatutong nga tsurya o maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga tsurya mutakbo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumag nga Hilongos nun mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Hilongos o sayon ra kay nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. O sa katapusan mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumag Hilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya dito sa Bohol. Kung sa madahon doon sa kamaturan ang mao nga tsurya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituuhan nga nagugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta o ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banikan niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog naghahatag sa mga kondisyon ngadto sa mga lungsoranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita o nangamatay o ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa tinguan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinlumos. Ang hinlumos nga pong sa ngadto nahimo nga Hilongos. Gikan sa gila nga pango sa unang mga Hilongos nun
nga si Dato Amahawin nitong 12th century. Blanco na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiyabot ang makasila dinhi sa Ilongos nitong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongosnon nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos nitong 17th ngadto sa 18th century. O sa ilang pag-abot sa Ilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigalaman ang mga kasila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pa gyud taon sukan masukan makit-i sa mga lumad nga Ilongosnon. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Ilongosnon ug ang mga dayo nga mga kasila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga kasila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. O diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manikar. O siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahan Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta o ang higanting kampalaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato o ang kampalaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matagaron unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos o manggagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matod pa nga ang kapanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtanaw sa kadagatan kung ano na may mga kaaway nga nagpaduong sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kapanaryo o mao kini magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kapanaryo nga nagpaduong na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro o manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongosnon. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongosnon. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga kasila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga kasila lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongosnon batok sa pagpangabuso sa mga kasila sa awahing nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sa niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga kasila sa pag-ulipon sa mga Pilipinon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Ilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongosnon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pagatubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ulan niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagdatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka mayulinti nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered o maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang manginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Subo. Sigon pa sa mga sugilanon,
nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Maantigo siya mo patugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Halas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagbintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang huhungihong atol sa iyang panahon mao nga dali raw sab siya nga makadani sa interes sa kababayan, gumikan sa kaambungan sa iyang panagway, dinuyugan sa iyang mga abilidad o kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy, sa wa pa siya mo intro sa kalihukan sa katipunan, gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan, gibiyaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi o gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagpakiglisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubo sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Silongos o padayon siya sa iyang pagpagiglisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa Bukirang Barangay sa Santa Margarita sa lungsod Silongos. Usa sa mga resulta sa kamanggitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa Dakbayan Sugbo o sa ubang bahin sa nasod ang mga abusadong nga mga kasila nga nagpuyo sa lungsod Silongos o sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa Maasin sa tanan nga mga nibarog o nakigubat sa mga kasila sa lungsod Silongos. Si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan o gikasilagan pag-ayos sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga Gwardiya Sibil nga nasugamak sa estilo sa pagkigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan o dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga Gwardiya Sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod nitong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa Bukirang Barangay Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrectos o subli silang nialsaw armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas o dangog pasalwan sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan o makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang o mahanaw siya daw buwa o makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod Silongos o gidaoban pa yun nila o naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa YB sa usa sa mga hilungos nun ang nitugan kung asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kanangog, nahugro gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kalihukan ang nibudhi kaniya o nahaylo sa gipatong maganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan o natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang nialibuag sa pagpanaga ng ang pipila sa iyang mga kaubanan, niya itong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta o samaran. Gialirungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop ng buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon,
Nibunot siya sa iyang armas ni Fuego o nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan, sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohonong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang o gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundaw hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa dito sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga nagguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot ini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulog adlaw ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga Hilongos noon aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao o kundangon na nila ang ilang pagrebilde sa mga Amerikano. Hangtod karon way nasayod kun hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kapanaryo sa simbahan Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Hilongos noon sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nakapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pagkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agad paghandom sa legasiyang bilin ni Kapitan Kikoy, ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor-de-Lis Street. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Mayan FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ubay, ang makanan ba yung yutak ka na lupa ay nagawala ka parts, punta ka na yun, ang Hilongos Aggregates. Pasta sila ng mutumod sa inyong mga pinanglanon sa construction. Ano na sila yung wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, o kuman pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero na 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-57-22708. Hilongos Aggregates sa panginalanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang ikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ang mga sangang tindahan na sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausap sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Kagikinonay, o ingon man sa Army Francis Street sa eskina sa Camidal. Samtang, kompleto sabstang mga pahinanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, gipadagan o busalandong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy na family, at tumata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Concert sa kabuntagon, mangitat at painit, sa Lola Luz na mabalik. Lambian, barato, musok o pinit, kaling na adonata. Lola Luz, garantisado yun na lamian. Lola Luz, sigurado yung sus
gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pa ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tama mali. Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread, dali na ato nagta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya o ni baby na asab, o uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho, o sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagin sa cellphone number na 0917-157-4032 o sa landline number na 567-8015. Buwati man sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila ng mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot. Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa Silvia Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita ang hamugaway ng mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line ng mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. At tuwalang ang dinubdan sa dikalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized ng mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, unibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero na 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page na A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad ng mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba o abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita o lain pa kay ani-ana ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga naanahimutang sa Dan Arvin Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero na 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batang magpapatigayon na si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya ng kadangpan sa mga nabagno sa kawan-on ng mga kaisulan. Kinsa nangita in taon o alibyo sa gihambin nila ng mga balatian. Amaras Pharmacy. Ananimutang sa New Public Market sa lungsod ng Ilongos, likod na bahin sa terminal doon sa Quezon. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo na kaya, gaan upang masar kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang mabiabihon ng mga staff sa numero na 0977-244-9887. Sa tambal o maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads.
You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Blasio Street, Central Poblacion, Ilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address is gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Ilongos! Na problema ka sa mahal nga mayroon sa kurente, ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa kalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan, Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, panangati yung mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan, Sugbo. Ala sila nagmasi sa daan RB Pulache, doon sa ilang Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Anda kong tagana ang monitoring partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasamot ka ninyo lamot sa kadako sa inyong masave, sa inyong budget, sa inyong bayronon sa kurente, matagmuan, lumikan sa solar power. Kung sa may magpamot, kuta ka na ang Sunmax Solar. Gusto ka magamit sa panimay? Sama sa flat screen TV, water dispenser, appliances, amplifier, dagko o gagmay nga mga speakers, microphone, video case, sound system, mga piyesa sa electronics, musical instruments o accessories, generator, grass cutter, makina sa pambo o uban pa ang mga gadget na aranan tanan parts sa JRF General Merchandise. Sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa daan kanunay sa lungsod sa Hilongos. Gawas niya na ang JRF General Merchandise. Muayo sab sa mga guba nga mga microphone, speaker, dispenser o mo-assemble sab sila og amplifier. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero na 0967-563-1976. JRF General Merchandise. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:05. Hilongos atong lungsod. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamaturan ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga diskutanan nga may kalambigitan ang kinabang-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas na kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Hilongos atong lungsod. Nakita mo ba ang kalahian? Natagamdam mo na ba ang kabaguhan? Ang ating lungsod ipadayon sa pagmusbo, ang iyang ibuklat, ang iyang mga pako. Surhay Hilongos, ipadayon ang iyong paglupad, lupad, 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 lupad. Surhay Hilongos, padayon sa iyong paglupad. Surhay Hilongos, ang iyong paglupad, lupadayon. Kung ikaw na mabuligon, tamangan ka atong pamunuan.
Mga higala, kumusta? Umadong good morning na po, Hilongos! Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa mga malaguban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos atong lungsod mga igsoon, Sangan sa kisibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon maghihunanaon ng mga baga sa mga talungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Pintong Villahermosa. Sangan sa tutuputan ng mga talungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kinimos na nalagad sa hangina ng itong amigo nga way paglubuan. Mudawat lamig at piso-piso. Ang itong amigong dili na bumoto na si Pontera Kopioma. Kikoyo kipinanggahang tatagarang kontok alas 11 kak na nining kabuntagon. Mudawat lamig at piso-5. Pwede po Kabuntagon kay Sulod Ilocos doon. Ining adlaw mga higalan nga Sabado. atong Pasko. Naol Sabado. Pasko. Ayo. Adlaw Sabado kay Suunan ko pizza. Sais na oy sa buwan mga higala sa Disyembre 2025. Duklag mo na atin. Sabag na nadibig. Daro. Mudawat lamig at piso-piso. Pwede po ka ng ilo kay hapit na yun ang atong Pasko. Hapit na yun ang Pasko oy. Mudawat lamig at piso-5. Pinoy may kaadlaw na lang kay Suunan ko Pasko na. Hapit na yun ang atong Pasko. Ang atong Pasko. Maayong Pasko. Nanaygon naman taon kini nanaygon. Ala oy. Kumusta mo diha? Ini ato kabuntagon karon mga higala nga naglugdong ato kabuntagon tugnaw kay basa atong palibot. Gumikan mga higala sa hulga sa bagyo nga Wilma. Now, update una ta sa bagyo mga kisunan nga Wilma kay ato na ang pag-asa kay nawahi ko og kininiang sa nga ini sa nga ini pagpangita ba ining update mahigala sa pag-asa kay nagluwaw ko. Kung kutog na mangon. Nalabi ato sa pagkasabi kay ito mga tao ng ilang mga galang labing awahing update sa bagyo mga higala nga Wilma nga matod pas pag-asa sa kagahapong adlaw nga gipaubos ta sa public storm warning tropical cyclone wind signal number 1 no ang isla mga higala sa Leyte. Biya na paminahon ang buhatan ng pag-asa alang sa latest weather update. Hinggil nga sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Depression Wilma. Base nga sa ating satellite animation, huling namataan si bagyong Wilma o Tropical Depression Wilma sa layong 70 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Sa ngayon, may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagpukso na umaabot hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos na yan ngayon ng kanluran ng mabagal at base nga sa nakikita natin ngayon sa ating satellite, yung mga kaulapan nga ni Wilma dahil sa mataas na wind shear ay nandito lang sa may hilagang bahagi ng kanyang sirkulasyon at yan ngayon yung napapaulan dito nga sa may katimugang bahagi ng Bicol region. At bukod nga dyan, patuloy pa rin umiiral yung northeast monsoon dito sa malaking bahagi ng Luzon at shear line naman o yung salubungan ng hangin galing nga dito sa may northeast monsoon at hangin na bumula kay Wilma ang siya nagbibigay
magbibigay ng mga kalat-kalat din ng mga pagulan dito sa may Mindoro Provinces, Marinduque, maging dito sa may Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. Sa ngayon nga, yung mga malalakas na pagulan, as we mentioned, ay nandito sa may hilagang bahagi nga ni Bagyong Wilma. Pero dito pa rin sa may malaking bahagi ng Visayas, ay ramdam pa rin yung pagpuso ng mga malalakas na hangin. At nananatili pa rin nga, dito sa may silang bahagi ng Visayas, may ina-expect pa rin tayo ng mga malalakas na mga pagulan. Base nga sa latest forecast track ng Pag-asa hinggil nga dito kay Bagyong Wilma, inaasahan nga natin na pagsapit ng linggo ng umaga o bukas ng umaga, maaaring nandito na nga yan sa may coastal waters ng Concepcion, Iloilo. Patuloy pa rin nga yung pagkilos nito pakanluran at nakikitaan na nga natin ng bahagyang pagbilis pa sa mga susunod na araw. At inaasahan nga natin dahil paglampas dito sa kapuluan ng Kabisayaan, mas bibilis pa nga yung pagkilos nito pakanluran, maaaring pagsapit ng Lunes na umaga, nandito na ngayon sa may vicinity ng Taytay, Palawan. At pagsapit nga ng Tuesday ng umaga, maaaring nakalabas na nga yan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan nga na all throughout sa duration niya dito sa loob ng PAR, mananatili yan sa kategoryang Tropical Depression. At pagsapit ng Thursday ng umaga, ay nandito na nga yan sa may bahagi ng Vietnam kung saan maaari na nga itong ma-dissipate o malusaw at maaaring maging isang low pressure area na lamang. Sa nakikita nating senaryo, patuloy pa rin nga nakataas yung wind signal number 1 sa may bahagi ng Luzon dito sa may Sorsogon, Masbate, including Icao and Gurias Islands, Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northernmost portion ng Palawan, including Puyo, Calamian, and Cagayan Silio Islands. Sa Kabisayaan, kasama under signal number 1 ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, including Bantayan and Camotes Islands, Bohol, Negros Occidental, Siquijor, Northern and Central portion ng Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, at Antique. Sa bahagi ng Mindanao, kasama under wind signal number 1 ang Surigao del Norte, including Siargao at Bucas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion of Agusan del Norte, at Camiguin. Patuloy nga natin pinag-ingat yung ating mga kababayan sa mga na-mention natin na lugar sa mga peligrong dala ng mga malalakas ng mga paghangin. At bukod nga sa mga areas under wind signal, inaasahan nga natin na dahil sa pagbukso ng hanging amihan, ang halos malaking bahagi ng Luzon at Visayas, maging Zamboanga Peninsula, dahil din niya sa epekto ng malalakas na hangin itong si Wilma, makararanas din ng mga bukso ng mga malalakas na hangin. Kaya halos po sa buong kapuluan ng Pilipinas, mag-iingat po sa mga malalakas o sa mga peligrong dala ng mga malalakas na hangin, which is magpapatuloy po yan for the next 2 days. However, by Monday, yung mga pagbukso ng malalakas na hangin ay nandito na nga lang sa may bahagi ng Western Visayas. In terms naman ng mga malalakas na mga pagulan, ngayong araw, saan inaasahan na nga natin na maglalandfall dito sa may silang bahagi ng Visayas, itong si Bagyong Wilma, nakafocus yung malalakas na mga pagulan dito nga sa may bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar at Eastern Samar, o maabot nga yan ng 100 to 200 millimeters ng mga pagulan. Again, yung mga ganitong dami ng mga pagulan, maaari na yung magdulot ng mga malawakang pagbaha at pagbuho ng lupa. Kaya patuloy natin pinag-ingat yung mga ating mga kababayan, especially nga dito sa mga naka-orange na mga warnings or weather advisory dito sa mga nakalagay sa ating mga mapa. At bukod nga dyan, dahil shear line, aabot ng 50 to 100 millimeters yung mga paulan sa may Quezon, Camarines Norte, Marinduque, maging dito nga sa may Romblon. At sa mga pag-ulan na nanggagaling sa bagyo, 50 to 100 millimeters din yung aasahan ng mga paulan sa may Panay Islands, kasama dyan ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, dito sa bahagi ng Guimaras, Negros Occidental, Cebu, at Leyte. Bukas naman,
saan inaasahan na nga natin na maaaring nandito na nga siya sa may bahagi ng Palawan or nandito na nga sa may bahagi ng Sulu Sea at papunta na nga ng Palawan, maaaring nang umabot yung mga pag-ulan 100 to 200 mm sa may Camarines Norte at Camarines Sur at Aklan maging sa Capiz. However, dahil nga sa shear line, yung mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Luzon, 50 to 100 mm sa Isabela, Aurora, maging sa may Quezon. At sa mga ilang bahagi nga ng kapuluan ng Visayas, 50 to 100 mm na din yung mga pag-ulan na aasahan dito sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Oriental Mindoro, maging Antique, at Iloilo. Patuloy nga yung malalakas natin mga pag-ulan hanggang bukas. At pagsapit nga ng Lunes, na kung saan yung si Bagyong Wilma nga ay maaaring nandito na nga sa West Philippine Sea, yung mga pag-ulan na dadalhin niya ay abot na lang ng 50 to 100 mm dito sa may Mindoro provinces at sa Palawan. However, yung shear line nga natin ay tataas pa at mas maraming areas yung maapektuhan dito sa may Northern Luzon at aabot yung mga paulan 50 to 100 mm sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at maging sa may Marinduque. Kaya sa susunod nga na tatlong araw, asahan po natin yung mga malalakas na paulan, especially dito sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon, malaking bahagi ng Bicol Region at Visayas at mangilan-ngilang bahagi din or malaking bahagi actually ng Mimaropa. In terms naman ng mga pagtaas ng mga pag-alon, kasalukuyan ng nakataas ang gale warning dito sa may eastern seaboards ng Visayas. Nakikita nga natin kasama dyan mula dito sa may Giwan pataas hanggang sa may Bicol Region, yung mga isla nga dito sa may bahagi ng Bicol Region at Quezon, yung northern and eastern seaboards or yung mga exposed nga sa karagatan kasama po dyan. Hanggang dito nga yan sa may seaboards or eastern seaboards ng Southern Luzon at eastern seaboards din ng northern Central Luzon. Yung mga naka-highlight na mga areas na dito sa mapa na may nakataas na gale warning, which is, as we mentioned, from B1, eastern seaboard, usually mga isla, up until dito nga sa may bahagi ng Cagayan, particularly dito sa may Santa Ana. Nabisuhan po natin yung ating mga mangisda at lahat po ng sasakyang pandagat ay ipagpaliban po muna ang paglalayag dahil napakataas mga pag-alon at umaabot na po yan up to 5.5 meters. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang susunod po natin na update ay mamaya po alas 11 na umaga. Ito po si Charmaine Varilla, nag-ulat. Mga bati mga higala, ang labing awahi nga pagbanabana sa lakat sa panahon gikan mismo sa buhatan kay suonan sa Pag-asa. Hilumos atong lungsod. Alas 10:20 na mga higala sa Kabuntagon. Pasalamat lang mga kagisunan nga kinini ang maong bagyo nga Wilma dili sama sa akong forecast mga higala sa Pag-asa nga dunay daghang uwan ang mahatod. No, kay matod bugod nila nga pati naghana sa awan apan sukad gabi hangtod karon dunay pag-alindahaw, dunay mga pag kini ang matagkaroon niya nga paghuro sa hangin apan wa man tay na sinati pang kusog nga pagbundak sa awan, no? Kato niong adlaw mga kaigsuonan nga Huwebes, Huwebes gabi, Huwebes hapon kadto pati kusugahin sa uwan kagabi buwanon may noon. No, buwanon, dako ra matug buwan. Unya so far wa pa ta mga igala maka tagamtam og kini nga kusog nga pagbundak sa awan. Unya pasalamat hinuon ta, no? Di kay mo di pa ta maingon mga igala nga hain ra magbagso. Inyo na ay bagso. Porbida pa rin nanay murag panganti naman na, no? Porbida og tinud-uno res Ginoo nga hanukan na rin katalagman. Inay nga mangita taghahay nagbagjo. Mas maado tingali po salamat ta nga wa ta sugamak mga higala sa kini ang katalagman dinis ato kay bag-o para ba in taon tang naka sugakod gikan sa bagyo mga higalang Tino, no? Kay sigon pas taga Ligapor ang atong kasaligan nga tinubdan sa Ligapor ingon gahapon nga kagabong adlaw
hingpit na nila mga igala nga nabalik ang supply sa kuryente sa tibuok mga igalang lungsod sa tanang 51 ka mga barangay. Uy, ito magkakpakan ang taga Lico 4. Salamat kayo. Nagkugigyan mga igala intal ang taga Lico 4. Oh, ang mga asawa intal sa mga lineman nagsigig bagutbut. Oh. Ay, what na taon? Sayo mong gikan, dugay mauli. Nga naman, trabaho lagi. Oh. Kay, og maglangay-langay po ng Taglico, maputos po sila mga higala sa mga komentaryo sa mga, mga konsumidor. Oh. Pero, kita mga higala sa presidensya sa Lico, right after sa Bagyong Tino. Ispoko ni muna, kapin mga higala sa kabuan, no? Nga tinanabaho ay nila, aron nga mabalik in town ang supply mga higala sa sobrang nagitab nun sa tanan nga mga lugar sa ato. O nga gamong adlaw, natapos mo na tanan. Salamat kayo sa inyong kakugi mga lineman o sa management sa Lico 4. Oy, mato good morning na Boss Elmer Sukinyo sa Earthworks. Good morning, boss. Nanada sa Barangay Matapay ang Earthworks. Ngilngiga mo da og tahi Boss Elmer. Mga jersey sa basketball, sa mga sports sa Earthworks. Kung taka lamang si Boss Elmer Sukinyo. Oy, good morning po ay sa atong the undisputed former councilor mga igala sa lungsod sa Ilongos, former councilor Cristoto Boyong. Good morning, Sir Boy. Good morning ni mula Sir Boy og sa imong tibuok banay og ang Planters Marketing Family. Good morning diha. Kuya Gigi Cobio, good morning Ilongos Leyte og kanimo Manila boy. Okay. Yala, alas 10:24 na mga igala sa Kabuntagon. Kumusta mo diha idong pag mata karong buntag wa mo diha magluwaw? O di ba tuon kumusta man kang gabi si Ibana Alawi? Ha? Nagapanglabag yun? Nagapanglabag mo yun? Nakahay-hay po tingali. Oy, kaya huwag mauwan. Huwag mag-uwan. Ay, hinaot na, nalingaw mo sa kiniang pagayon mga higala nga pre-fiesta variety show kagabi uban si Ibana Alawig uban mga sikat nga mga vlogger dito sa Sugbo. Hinaot ko nga natagbaw mo no sa Maklingawan unya dili pa na magkatapusan kay karon mga higalang umaabot nga adlaw duna pay daghan nga mga pasundayag mga Kalingawan alang ni sa pagsaulog mga ila sa kapistahan atong mahal nga lungsod. Atol sa pista mga igala kini murag na puno og ang inbox diini sa daghang mga mensahe. Kano man tungod kay karong umaabot nga pista ang mulingaw na to mga igala ang nabantog na kaayo nga Sweet Notes. Napuno na yung inbox diri wa kay ticket na Jim. Wa kay ticket na Jim. Ingo na ako ticket sa among rapol karong hapon. Ha? Bitaw, ay! Kuhan ba? Wa ba ko kani ang sangon ni sa pagbalingjag ticket, no? Unya, inagani, bago ra ko nakahibaw nga Sweet Notes day ang mulingaw na to mga gala ato unya sa pista. No. Ato lamang ta sa mga authorized nga mga ticket outlets ining Sweet Notes, no? Kung tagpila ng tikita, wa po kumasayod. Og tagpila. No. Sa ang nibawaan is
ang sweet notes lang nga kuan kini ang babae man naglalaki amot magtiayon man ni sila. Oh, nga taga Mindanao, maoy mulingaw dinhi nato sa pista. As to the complete details, pasaylo ako. Samo tas ticket, pasaylo adto ko wa ka to intahay kay. Ticket tingalis loto na ako ticket loto. Pero wala man ka daw pildi lang. Amasin lagi tao milyonaryo. Ay, good morning, Engineer Danny Carillo, sir. Good morning, sir. Uli kas pista, sir. Ay, good morning mo sa to amigo das barangay Bungaw. Oy, Boss Roro Baer. Boss Roro. Pato, good morning mo na Boss Roro. Morning Manila boy. Karong gabi ang iba na. Uy, liwas naman ron Boss Roro. Ilihir naman ang imo, ilihir. Ilihir naman ang imo. Huwag na pa inasal ini, paksiw na lamang. Oh, naabay na. Naihipuson sa taga sound system. Tilan. Hala. Ay, masa good morning na sa mga taga barangay Bungaw, ha? Paring Engineer Junilo Baer, agaw ni amigo nga paring nga usahay mangunay pud lagi. Mangunay pud. Una jud ragunggap. O lagi pa ibaw punta mga gala sa kini ang Hilongos Basketball Committee nga ang mga duwa karong hapon ipadayo na, no? Ibalik na mga gala ang resume na sa regular school scheduling sa mga duwa sa basketball sa nagpadayon nga liga sa Hilongos Basketball. Ako din na mo nila tiwi og nitati alang sa kompleto ni Talye sa mga schedule sa labi na sa mga na-cancelar nga mga duwa sa nakalabay nga duha ka mga adlaw. Duwa arbaw tag western gabi eh. Wa pa ka. Nahipos og balik ang uniform. Amot ka na sa arap kani duwa o kotro, no? Ang duwa sa western nga 40 uppers division. No? Wa pa ni hapit na ba ko mo retire? Hapit lang na mo retire, pero wag ya boy kakuha. Oy, bisag unsaon. Wag ya boy makakuha. Mayon na ko nga kapoy na. O basketball la matusgutan, kapoy na makakuha mo na. Kapoy na. Kapoy na makakuha mo na. Dagkong liga, kanang mga hanas ang kontra, kapoy na. Di sa magkunsa nito kahanas ang basketball, kapoy na makakuha mo na. Di ara mo na Barosa o baskog pa mga ito, di makasulti pa man eh. Unsaon yung mga kuha nito na ho nga maglingkod naman ko tibuok duwa. Inso kong kuhaon, inso kong taparan og lingkod. Inso kong atangan sa unang naglingkod, uy lain ka so. Unsa ka kuha mo? Tilan, ay, kini ato ba? Kahibaw mo katag-asar takuto ba ng basketball town? Kahibaw tatag-asar takuto ba ng basketball? Ganahan ang basketball. Pero og nasakir pa na ini, di lamas pa paghambog, ha? Oh.
Di na mong hambog. Na football pa din o soccer. Porbida. Bisa pagwa ko practice, oh. Pakitaan ta mong salida. Sa basketball, kay ba, asar ta kutob ka doon, no? Naraman ta sa minimum sa limitasyon. Minimum ra sa limitasyon. Kaya to, kuan ba lamang ba kana pa gana bas mga tao nga imbes nga manguli na mo kay kuan na ka doon, lubong na ka doon kontra or di ba ka lubong na ka doon garbage time ba? Imbes nga manguli na mo, mutapok na hinoon mo kay nanay mo salida. Di man sa ingon sa pagbugal-bugal mga igala sa liga, pero kuan ba kanang garbage time naman ko na nanay basketball nga undangon samtang wa pang oras. Wa man. Undangon na ng basketball o malubong ng 50 kontra. Undangon na ng duha nga bisag taas pag oras. Ipadayon man. Unya ikaw nga nagtan-aw nga kuan na kanang lubong o sa gatos ni lubong. Ganahan pa rin kang tan-aw. Oh. Pero mungsod ng mga secret weapon, aw ka na. Ganahan ka matandi. Mapuno pag-game. Dili na ingon sa magbugal-bugal sa duha mismo o sa liga. Kay kuan ba kanang wa na lagi. It's show time na kay garbage time naman. Asa mo ko mo salida mga igala o kanang sikit kato score kusog kato kontra mga maazo mga kanabang mga veterano sa basketball o mga dolag yung abilidad o niya sikit kayo score sa mga pagkaragara dito so makasa malamang noong ko ako yung kayo pili ito asa mo ko malay mo doon magduwa na lang ako scatter. Good morning, Ma'am Ayan Blanco. Good morning, Ma'am Ayan. Nala, alas 10:35 na mga ikilas kabuntagon. Karong hapon na, ayaw mo kalimot. Karong hapon, alas 3 mga ikilas kahapon nun, ang atong pagbula sa Hokas Raffle Draw. Ang Hokas Raffle, may kalamang ticket, mas Raffle nga 50 pesos. No. Mao na mga higala ang Hokas. Karon lang hapon atong bulahon, unya ato po nang i-live mga higala diya sa Plaza Rizal, sa stage sa Plaza Rizal ang atong venue, no, sa pagbula. Unya ato po nang i-live aron nga ang mga tos lagyo maka kita pod mga higala sa atong pagbula sa kini ang atong ripa. Uy, di ka amigo. Di mga amigong dugan ako kita ini. Dugan ako kita ng amigo. Agang amigong pariner. Agang amigo ka pariner kagikas Africa in town. Ay. Titing Jim Bawix Casinilio. Tay pa ha. Murag maado na isang mensahe atong tagapagtagad, be. Titing. Di ay daghang sudan diriting. Uy, bintaha gaman. Porbida. Wah, gato ko nakitang dautan ni ining tanan. Wah, gato ko nakitang dautan ni ining tanan. Mukaon mo tabi sa unsa. Mukaon kita kumo. Doon ay pagkapinpatid. Kini pang sudan. Porbida, no? Wah, gato hilo ko yung balibaran. Hindi kitang baliban o gaway. Kini pakahangkinan anay kanindot na ene. Salamat ka daw dating. Okay, daghang usudan sa mga daot to be. O mga daot to di pagkadako pangahigala nga O6 pagkaon no. Ato tabangan sila nga di mausig pagkaon to kanon. Padaot ra man mo hilabot. Oh.
Why joke ting, ari pa nyo to. Ay, bintaha gamay. Wado ka nakita ng daotan. Muna kabiliban na ni mo ting. Muna klarong titing. Huwag na ikaon. Tiks gyapon. Titing. Di kay, sige na magtiting. Huwag na ikaon. Huwag na titing. Ano kaya nanay titing. Bintaha gamay. Salbar na usa ka dungangan. Oy, Ma'am Alma Dator, good morning mo na Ma'am Alma. Good morning mo na Ma'am Alma Dator. Maayo jud i-live jib kay daghan ra ba ang hingpalit nga tuwa sa langyo. Oh. Mas maadto jud ato i-live ma'am. Oh, atong ug ako sangunan na unsa ni Ma'am Dusil. Oh, kuha ra man ni aho karon pagka mensahero ra man ni aho. Ako sangunan ini pag live. Aw, maadto. Wa ko nakita na utan. Ha? Unsa ko nakadautan in taon niya ana? Unsa ba nakadautan niya ana nga at least madugangan ni atong pagka-monetize atong kuan, madugangan makubra na hapon. Ha? Paano na lamang daw? Kay ingon ang Facebook nga kuan giminusa naman lang ang minimum nga threshold sa pagkubra mga higala sa monetization sa inyong Facebook account. Oh, na-monetize naman eh. Kuan naman ni ka sobra na ni tuig. Oh, human sa sobra tuig. Na-monetize na niabot na og 24 na ba ito ni? Oh, $20 sa kapin. O na, gayos Facebook ay $25, ma-withdraw naman. Amintahan na lamang. Pero pila man ang $25. Para mas kalibo ni. Parang nihis kami. Pila ba? $25 times 50. Alibo kapin? Murbida po no? Nakadako, 1,000 kapin, 2,000 ba kapin? Oh. Pero, kapin po tuig ni mong pugas. Kapin sa katuig ni mong pinugas ay. Usa ka sanggi, mga ka lang 2,000 kapin. Si awa ni mo ting, oy, ha? Oy, kuwara mo na, hagu-hagwa ba? Titing mo ta. Popoy, Anjita, boy! Good morning, boy! Hapit na po naman mga gala ang kalakuan ha. Half marathon mga kaigsunan. Lumbag dagan mga higala nga doon na po'y lumbag kaon. Gabi ha. Popoy, Anjita. Sundown half marathon. Pero ikabot di mo dito sa Kamanggahan, doon ay lumbas kaon. Nindot yan na. Parehistro mo. Sa half marathon sa mga ilagay. Ang kaon naman dito sa mabaw, sa turning point ba sa lumbas dagan, kuan? Litson baka, ispoko ni mo ka na. Pero sa turning point pa to ha, turning point to. Kanamang tunga-tunga basruta. Oh, nailitson baka. O kamo gan o panihapon rin itong gusto, ako to mo turning point. Di mo nakadaan lang, naglitson baka. Oh. Ako to mo turning point. Adto ra mo pagsampungan dito sa pakuha mo sigsanan nagay balik. Paling kamo to kaog maaso kay pila ko di ko ano, milsing ko registration. Hap-hap itong maaso, hap-hap. Ay pa, minsay ko yung Kubyo, makatanaw gani ko sa duwa di mo Manila boy. Mo pagakpak gyud ko onya, mo singgit gyud ko nga shout out kay paring Ramon Nabarusa. Tay ni ay. Ay, na
amigo nga to sa Canada. Sa amigo to sa Canada. Enrique Jack Taling Villegas. Jack, good morning ni muna, Jack. Alkansing yung taanin niya kay taas kayong kabirins. Ay na. Imong mga joke, Jack ba? Wa may bago. Ano yung mga joke? Kanang bago na. Panahon mo mga... Imong mga joke, panahon mo mga andoy-purdoy. Oy, Ma'am Alma Nator. Jib. Ubo ko gamay. Jib. Pila ko og great og happy birthday ni Maria Teresa Luterte Pabuan. Oy, happy birthday na Ma'am Maria Teresa Luterte Pabuan. Wa pag atong mga stinger nga way kaon, ha? Man palagi tao nagatong hard disk lagi tao no sa auto pag-recover to uban nga mga kuwan kay wa gyud no na ponder gyud nagatong usa ka computer unya mao ni ato patong gi ato pa ni pangitaag paagi matugay kay ningog nito mga katawa kay guwa pa ni mo tingog to mga katawa si Idoy ang kuwaon katawa. Sana kasi mana ning ang naglaban kung saon tani mga gala nga usa ka computer tong gigamit karon kay naponder lagi tao nagatong usa ka computer no nya tora ba dito tanang mga files no wa na koy tarong hinapay ini. Ag-aray dinonoy wapo to lagi speakers computer dah bahala na yun unsa na hisgutan ng mga kuan ato na pagitaag paagi no adto mo kagool no? Ato lagi pagitaag paagi unsaon ta ni pag matik nga kahatod ta rin do sa mga inyong gipaabot nga mga stinger. Happy birthday oy kaon aray. Ma'am Jessica Dator, good morning Ma'am Jessica Dator. Ay, tingbulan na po naman ripa. Buinason naman is Ma'am Jessica basta mahitong og ripa. Buinason. Labi na kang amigo nga si Mark may mabunot por bida. Isa ka nga nang say mabunot. Buinas na Ma'am Jessica na. O magkita ni Ma'am Jessica onza magpakiskis kuko. Kiskis kuko ba? Patakon. Kay agahong na angkon sukad pag January 2025, dimalas naman. Wa makati buwan nga wa ta makasugat mga galang suliran. Sukad January 2025. Hapit na ganit kumutuo ana mga galang mga horoscope. Okay, ingon ang horoscope nga ang mga natawo sa Year of the Pig 1983 nga mga lucky maapeke sa kinabuhis pinansyal sa 2025. Wa pa gani mo human og sulti mga igalang horoscope wa na apiki na. Iniro. Daghang tag di malas sa sugatan, ha? Hapit na lang mo tapos ang Disyembre. Daghang mo di malas sa sugatan. Pero di ta mo surrender. Ha? Surrender is not an option. And I won't accept defeat. Aron mo na sonta, patakod tang Ma'am Jessica Dator. Di na kuno sa bunot unsa. Ay Mark, good morning Mark. Good morning Mark. How are you my friend? Me, I'm still fine here. Don't worry about me because I'm already worrying. In English to, in English to. Oy!
Francis, Corte City naman. Apiki man sa oras ba ito sa balutson kining mga importante mga igalang mga ginagmang small business kay Urbida. Ha? Pangitaon ra ba ito sa intaon ning mamapuring manunistor? Pangitaon ito ni. Mas pangitaon na kundi kaysa angkor. Badad sa lamang sa kurente aron nga makapaminaw nimo onya na ang hard disk sa computer. Bitaw no. Bago para bag na tao ng atong kurente basig botlo ni Dadson. Ano sa oy? Wa pa ko ni potol karon oy, matod pa mga galang Ma'am Jusil kagahapon hon hinabi. Wa pa potol kay schedule, mo pahibaw sila sa masunod tingay mga adlaw. Pero asa mo kumpiyansa? Kita ba, doon na tayo kabayad. Bayad na yun. Anong di man ta mo basad? Aron ka nga, maghuwat na mga mabutlan. Aron nga, murat na mga lagi surprise o manyanita. Ang hinoon, sa mga magtiayon, sweet dinner. Sweet dinner. Candlelight man. Tara, ato sa Malutson, magkagalaki na yung mga ginagmay na itong mga small business. Kay pangitaon lagi ning manunistor og ni Mama Puring das Liberty, no? Ang ilang paboritong apo ra ba ni cheesecake. Nala, mo balik patakay sunan ko, human lamang nini. We will be right back for more, promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the air. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak rayon ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaalang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-install kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun na humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582.
May Mumbai Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa kadayang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, ligo, banig, lechon tray, mga taging tingisista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadayang household wares sama sa kun, baterol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang higda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang tungana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa ba gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store na tabad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong takna, alas G53 nas kabuntagon, balik ta mga higas sa pamanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, Hilongos! Welcome back mga higas sa Tulumanon. Sa gihapon, palagi mo na paminaw, niyabot kalagat kangina ng itong amigo nga way pagluban. Ang itong amigo nga di na pumoto na di putira kobyo. Makikdoyo kayo minanggahangot na karong punto aso sa takna ni kamuntagon. Ang iyong mga pakul, surhay hilungos, ipadayo ng iyong paglupad, lupad, 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 lupad. Dos Roberto Aquino, atong good morning diha. Padayo sa iyong paglupad. Atong gialinaw ba ato mga higalang-lagat sa panahon din sa atong tuturan sa atong lungsod. Medyo arang-arang man kay nagdugdong lamang tinuod pero wa mga higalay mga pagmanuan kung sa natin. So paragikan ko nagmata sa pagmata. Pinoon, nagluwaw po Pinoon ko. Pero so far, wa pa naman ilang kasi natin yung pagkuhan. Pero doon na may mga kuyohoy sa hangin. Matagalan ko niya. Salamat ang mga higalang kiniri at matagalan. Kaliwa, niling bagyo, mga higalang nga wind pa nga niya. Ganun sa ito, ipaubos na sa tropical cyclone, wind signal number 1. Salamat na kang kiniri at mga higalang at tilawan. Ano na pangita naglain? Namay umang dumayon. Ingon bagso! Maiba! Gusto na mga anti o pumutang ba atong tino? Kita ko tumugdogang pernisyon. Ay, niya ang amigo! Nagturo ba na itutang ang buwa pang niya magjikas? 20 years in the making! Ang pagkakonsiyals inabangga! 20 years in the making, pinaagi sa golden idea. Ay, dawa pa Manila boy, why makonsihal Warren alis na. Pagwa pa ang idea ang Manila boy 20 years ago. Purvida, di niya mahimong tao ang amigo. Don Warren yun ay, konsihal Warren alis na sa lungsod Inabanga. Pero 20 years na, wag yapon gijikas, no? Wag yapon 20 years na. O gapan ni Pentirisan, dakloan na ini, ay. Warren brief alis na.
Asilan. Ay, bigim sa oras, alas 10:57 naman. O sa, humata sa mga seryoso istorya itong nakalabay si Mana. Ha? Ganahan mo og maminaw istorya nga dili seryoso? Oh. Dahil sa kalaki ba? Oh, dahil sa kalaki. Oh. Paminawar aron nga makaton gawar. Paminaw na warin. Paminaw dia. Aron mga makakaton kag dugang mga kuan ba, dugang masod sa mga oh. Dahil sa kalaki nga, ingonsulta doktor. Insa, dok. Unsa ang buhaton dok aron nga mabuhi ko hangtod-hangtod? Di ko matay. Unsa ang buhaton dok? Inyo na doktor. O di ay? Time pa. Manabako ka? Dili dok. Mo inom ka? Dili po dok. Nakidahang uyab, hilig kag babay. Dili dok. Dahil kag kwarta, dato ka. Samot ng wadok. Ingon nagdoktor. Unsa ka nang gusto mo ka mabuhi hangtod sa hangtod? Kanong gusto mo ka mabuhi sa hangtod? Gawa mo na kay probinsya. Way lame. Way lame, istorya. Way lame. Ato na tayo. At ikaw ang kilang panahon. Ikaw ang lame na kanugayin. Paabutan mga igalag atong rapol ha. Kanong hapon sa igsuulan ko. Sa Hukas Rapol Draw. Alas 3 sa hapon. Mga igsuulan atong sundan itong magbulas sa itong ripa. Lagi na mga igalag sa Batch 2000 Hukas. Unya sa mga nagkatang dito sa karong hapon sa itong mga ilang mga sunata, sa mga karaan ng mga sunata, nangita paliko sa mga files. Huwag pa ito kumakitaan pa. So, kahapon pa ko nilirisig. Nakit gini yung mata, gini tinanaw, ining computer, pero saan ito man? Huwag ito kitaan, pero sige lang. Ay, ang atong i-play karong hapon, mga igala, ang atong naman ko nakitaan din nga mga files, mga hagaw-haw sa dughang samukan. Mga suliran ba mga higala nga, mga suwatan po ba kanyanto pa ni, mga replay na rin siya. Pero ako man yung i-edit. O niya, ako nakitaan nga, uy, di mo din mga file. Oh, karo man ako nakitaan. Mga niya itong i-play, o niya ha. Mga hagaw-haw sa dughang samukan, mga dili kasarangan nga mga suliran sa mga tao nga dili po kasarangan. Abutan nyo na karoon ng alauna. Imbis nga magkaraan ng sunata, nandun lamang mga hagaw-haw sa dughang samukan. Ipa dungog na kaninyo. Mutambag mo, maadyo. Hindi mo mutambag, wawa ko na kitang dautan. Stars to shine, like the sunrise in the sky. Lala, hangtod tutunod si Mana Pon. Sangan kay Sonas ginibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon manggihunaw-naw sa mga baga sa Mansalong sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tatong puutan niya Mansalong sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung mas kalagan sa kanginan ang inyong amigo nga way paglubat, ang inyong amigo nga dili na bunguton manamilit ang moingon ang katarong kung ang gangayan magkabiling idlas kada kung dili pangitaon sa katawan Hilumos atong lungsod adto na Minoy. Kaya salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning Hilongos. Happy weekend. Soar high. Hilumos atong lungsod.